3 buwan na lang. Ipapanganak ko ang sanggol. Kailangan kong samantalahin ang panahong ito para makapagkatay pa ng ilang baboy. Kailangan kong bayaran ng upa. Hindi ko hahayaang manirahan ang sanggol ko sa ilalim ng tulay kasama ko. Hey, kawawa naman si Violet. Namataan ang mga magulang niya noong bata pa siya. Pinatira siya sa pamilya ng tiyuhin niya. Ano naman? Mas mabuti na yon kaysa sa ampunan. Pero ang pamilyang yon, mga palamunin. Hindi lang nila ninakaw ang mana ni Violet. Ipinagbili pa nila siya ng $100,000. Hindi pa nga siya kasal, buntis na siya. Mula ngayon, ano na ang gagawin niya? Ginoo, ito po si Binibining Atwood. Maganda at sopistikada siya. Kampiyon siya sa Miss World. Ito naman ang pangalawang anak ng mga Morrison. Nanalo siya ng unang pwesto sa Global Design Awards. Lumabas! Ginoo, kung hindi ninyo gusto ang mga ipina-arrange ni Madam para sa inyo, paano naman ang pangalawang anak ng mga Davenport? Bigyan lang ninyo siya ng pagkakataon. Matagal na niyang mahal kayo. Hindi niya papansinin ang inyong kawalan ng kakayahang magkaanak. Sinabi ko na ito dati, wala akong balak magpakasal. Sabi ni Madam, kung hindi kayo magpapakasal, hindi siya papayag na magpa-opera. Pero kung hindi magagamot ang kanyang kondisyon sa tiyan, nasa panganib ang kanyang buhay. Nahanap mo ba ang taong hinahanap ko? Ayon sa inyong utos, hinanap na namin ang lahat ng may pulang nunal sa dibdib. Pero wala pa ring bakas. Hindi, paumanhin. Nadroga ako. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Magpatuloy sa paghahanap kahit baligtarin ninyo ang buong Silver City. Kailangan ninyo siyang hanapin. Opo, Ginoo. Maglalagay ako ng mas maraming tao. Saglit lang po, ihahatid ko na ang sasakyan. Ay, ang ulo ng baboy ko. Ang taong ito. Ang taong ito. Buntis na nga. Nagtutulak pa ng mabigat na kariton. Ang galing naman niya. Ang gwapo talaga niya. Ang kutis niya, mas maputi pa sa mga baboy ko. Anak, pagdating ng panahon, magiging kagaya mo lang siya. Huwag na, kalimutan mo na. Basta malusog ka, okay na yon. Kahit na nakalimutan ko na ang itsura ng tatay mo, maganda naman ako. Kaya siguradong maganda ka rin. Ingat! Muntik na. Salamat. Ayos lang. Mag-ingat ka sa susunod. Ingat. Bakit pamilyar na pamilyar ito? Ang tiyan ko. Okay lang ba? Tatawag ako ng ambulansya para sa'yo? Hindi na kailangan. Maingay ang sanggol. Sumisi pa siya parang may bagyo. Magiging okay ako sa ilang sandali. Maging mabuti. Huwag kang maingay. Kapag na-deliver ko ang karne, magkakaroon tayo ng pera para sa renta. Ikaw lang ang nag-save sa akin. Ito ay para sa tulong mo. Hindi ko sinave ka para sa pera. Nag-iipon lang ng magandang karma para sa anak ko. Dahil okay ka, alis na ako. Ang kapatid ko sa asawa ay naka-arrange na para sa akin para magsimula ng trabaho sa Sterling Holdings bukas. Wow, Mike, talagang kamangha-mangha ka. Hoy, ikaw na pilay. Umalis ka sa daan. Ikaw talaga ang nakabangga sa kanya. Hindi lang ikaw ay hindi nag-apologize, pero ikaw ay nag-blame sa kanya? Ano ba ito sa iyo? Hindi ko lang matolerate ang mga tao na katulad mo na nagbully sa mahina. Amoy raw pork ka. Umalis ka.
Violet. Hindi ko mahanap ka, pero narito ka. Nag-show up sa doorstep ko. Perpekto. Ibigay mo sa akin ang $100,000 na utang mo sa akin. Mike, bitaw. Hindi ko kinuha ang pera mo. Bakit ako magbabayad sa'yo? Ang pamilya ng uncle mo kinuha ang pera at tumakbo. Sino pa ang dapat kong tanong? Hindi ba tayo nag-agree na ang 100,000 ay bibili ng first night mo? Sino ang nakakaalam na ikaw ay so shameless? Nagiging knocked up by someone else. Hindi ako. Nadrag ako. Nadrag ko siya noon para lang matulog sa kanya. Hindi ko in-expect na may ibang tao na magiging lucky instead. Tumahimik ka. Sumama ka sa akin para kunin ang pera. Sinabi niya, para umalis. Aba. Parang ikaw ang lalaki niya. Dahil ikaw ang nakikipagtalik sa kanya, ang utang ng putang ito, ikaw ang magbabayad. Nagsisinungaling ka. Hindi ko nga siya kilala. Bakit siya magbabayad kung hindi kanya kilala? Niloloko mo ba ako? Anong nangyayari dito? Mr. Sterling, ayos ka lang ba? Gago ka. Alam mo ba kung sino siya? Isang talunan lang siya. Sino ka ba? Ang kapal ng mukha mo. Ang kapal mong magsalita kay Mr. Sterling ng ganyan. Para sa ganito kaliit na halaga, may lakas ka pa ng loob na tawagin ang sarili mo niyan? May katuturan naman. Dahil buntis siya, wala na siyang silbi, kaya kailangan siyang ipagbili ng mura. Mike Atwood, magpakita ka ng respeto. Mas malinis ako kaysa sayo. Isang puta ka mula pa ng ipinanganak. Kapag ipinanganak na ang batang ito, magiging katulad mo siya. Isang anak sa labas na ayaw ng mga magulang. Tumahimik ka. Hindi anak sa labas ang anak ko. Wisit. Sabihin mo sa akin, sino ang anak sa labas? Anong gagawin mo sa kutsilyong yan? Sinasabi ko sa'yo, ang bayaw ko ay tagapamahala sa Sterling Holdings. Malapit na akong maging team lead. Kung maglakas loob kang saktan ako, huwag ka nang umasang manatili sa Silver City. Nasa Silver City man ako o nakakulong sa bilangguan, wala yun sa akin. Kung may magsabi ng kahit isang masamang salita tungkol sa anak ko, ipagpapalit ko ang buhay ko para pagbayaran nila yon. Hindi mo yan magagawa. Subukan mo! Sabihin mo, sino yung gago? Ako. Itabi mo na lang ang kutsilyo. Itabi mo na ang kutsilyo ngayon. Nakakadiri ka. Kapag narinig ko pang magbitaw ka ng masamang salita tungkol sa anak ko, papatayin kita. Sa isang kamag-anak mong tulad mo na pabigat sa kanya, duda ako kung ang bayaw mo ay mananatili sa posisyong tagapamahala ng matagal pa. Ngayon, umalis ka na dito. Violet, makinig ka lang. Hindi pa tapos. Diyos ko, ang lambot tingnan ng butcher girl na yun. Pero, astig pala. Hindi karapat-dapat si Mike sa Sterling Holdings. At tungkol naman sa bayaw niya, tapos na siya bilang tagapamahala. Ipadala mo siya para mag-manage ng warehouse. Opo, Ginoo. Pero itong butcher girl talagang malas. Kung siya ang nagdadala ng anak mo, hindi lang siya sasambahin, kundi si Madam ay tiyak na ituturing siyang parang sariling anak. Nakakatakot naman yon. Huwag kang matakot, mahal. Hindi ko hahayaan na may magsabi ng masama tungkol sa'yo. Ikaw ba ay okay lang? Pasensya na naabala kita. Ang Sterling Holdings ay hindi kapani-paniwala. Nag-empleyo ng ganoong klaseng tao. Malapit na silang mabangkarote. Anong pinagsasabi mo? Ang Sterling Holdings ang nangungunang pamilya sa Silver City. Paano sila mababangkarote? Bakit ka ganyan kabahala? Hindi naman sa'yo ang Sterling Holdings. Siyempre hindi. Pero, pagmamayari ito ni Mr. Sterling. Ito ang tagapagmana ng Sterling Holdings, si Ethan Sterling. Ikaw si Ethan Sterling? Naku, wala na ako. Sinabi ko pa talaga na malapit ng mabangkarote ang Sterling Holdings sa harapan mismo ni Mr. Sterling. Naghanap lang ako ng gulo. Mr. Sterling, nagkamali ako. Pakiusap, kahit anong gawin mo, huwag mo akong pigilan na mag-supply ng baboy sa inyo. Kailangan ko ang perang yun para sa upa ko. Gusto mong magpatuloy sa pag-supply ng baboy sa Sterling Holdings? Oo, gusto ko talaga. Kung gayon, sumama ka sa akin. Pumapayag ka? Ang bait mo talagang tao. Pupunta ba tayo sa cafeteria?
Hindi tayo pupunta sa cafeteria. Saan tayo pupunta? Secor, Ano? may 5 milyon sa card na ito. Basta, pakasalan mo ako? Ang perang ito ay para sa pagpapalaki sa bata. Pakasalan ka? Anong problema? Nagsisisi ka na? Pakikipag-isang dibdib lang ito para sa kapakanan. Kusa itong mawawala sa loob ng 1 taon. Pagdating ng panahon, bibigyan pa kita ng karagdagang 2 milyon bilang kabayaran. Sapat na yon para mapalaki mo ang anak mo. Isa kang mayamang tagapagmana ng korporasyon. Bakit mo gugustuhin pakasalan ng isang magkakatay tulad ko? Ang ating mga kalagayan sa lipunan ay magkaibang mundo. Halata naman. B. Dahil gusto ng nanay ko ng isang apo na lalaki at ikaw naman ay mayroon. Pero Ginoong Sterling, hindi naman sa'yo ang bata. Talaga bang handa kang magpalaki ng anak ng iba? Oh, hindi ka naman talaga ama niya. Ngayon, kailangan mo lang sabihin sa akin kung sasali ka o hindi. Kung papayag ka, sa papel, magiging Sterling siya. Mula noon, walang maglalakas loob na mang-api sa kanya. Isang anak na Sterling? Ang sanggol ko. Hindi na tatawaging anak sa labas. Sa hinaharap? Makakapagtrabaho pa ba ako bilang magkakatay? Magiging taga-supply pa rin ba ako ng karneng baboy para sa mga Sterling? Wala ka talagang ambisyon. Sa pakikipag-isang dibdib sa aming binata, magiging asawa ka ng pinakamayamang lalaki at nag-iisip ka pa rin tungkol sa pagkatay? Iba yon. Alam ko ang pagkakaiba ng isang kain at ng panghabang buhay na pagkain. 1 taon lang ang kontrata. Ang negosyong ito, ang dapat sumuporta sa akin at sa anak ko sa buong buhay namin. See? Hindi ko hahadlangan ang iyong kalayaan. Si. Gagawin ko. Ito ay perpekto. Hindi lang manugang ang mayroon ang ginang, may apo rin siya. Isang bagsakan na lahat. Malamang masayang masaya siya ngayon. Mas lalo siyang magiging masaya kung tunay na anak niya. Hindi ko inakala na ang isang magkakatay tulad ko ay talagang pakakasalan ang pinakamayamang lalaki. Mag-ingat ka! Salamat. Buntis ka pala? Maging mas maingat ka mula ngayon. Oo, gagawin ko. Oy, sandali lang. Kanina, paano mo ako nailigtas? Hindi mo alam. Sa totoo lang. Well, dahil paralisado ako mula baywang pababa, kaya kadalasan espesyal kong sinasanay ang itaas ng katawan ko. Kaya, ang itaas ng katawan ko ay napakalakas. Ah, ganun ba? Mahal, iniligtas ako ni Tito. Sa hinaharap, kailangan nating magpasalamat ng maayos sa kanya. Dito? Palitan natin yang tawag na yan. Palitan? Ano ang ipapalit? Daddy. Parang mali naman yun. 3 taon na ang nakalipas. Naaksidente ako sa kotse. At naging baog. Hindi na ako maaaring magkaroon ng sariling anak. Kaya, siya ang magiging anak ko. Baog? Hindi ko inaasahan na ang anak ng pinakamayamang tao ay hindi lang may problema sa paa, kundi baog pa. Siguro lahat ay may kani-kaniyang problema. Mr. Sterling, huwag kang mag-alala. Sa hinaharap, kapag nag-iisa ka na, ang anak ko ay tiyak na aalagaan ka hanggang sa huli. Parang hindi naman papuri yun ah. Bahala na. Dadalhin kita para makilala ang nanay ko. Magandang pagkakataon din ito para baguhin ang itsura mo. Ha? Kumusta? Hindi kaya masyadong mababa ang neckline nito?
Okay lang. Dahil buntis ka, huwag kang mag-high heels. Halika rito at magpalit ka ng sapatos. Sis, Mr. Sterling. Inilagay ko na rito ang mga flat shoes. Isang pulang nunal. Sino ka? anong ginagawa mo? Kasal lang ito para sa convenience. Hindi mo lang basta-basta ako mahahawakan ng ganyan. Mali ang pagkakaintindi mo. Gusto ko lang tingnan ang iyong. Tingnan? Tingnan ang ano? Kahit ikaw pa, si Mr. Sterling. Hindi mo lang basta ako mapagsasamantalahan ng ganyan. Hindi iyon ang iniisip mo. Ako. Kalimutan mo na. Hindi ko maipaliwanag sa iyo. Isuot mo ang sapatos mo. Tapos, umalis na tayo. Naalala mo rin akong tawagan. Oo, abala ka. Abala ka ng abala? Wala kang ang oras para dumalaw. Pupunta ka ba ngayon? Mabuti. Maghihintay ako sa inyong dalawa. Tita, pupunta ba si Ethan? Oo, dadalhin pa niya ang asawa niya. Ang asawa niya? Kasal na si Ethan? Narinig ko, may anak na rin sila. Talagang may kaya siya. Kung hindi ko siya pinilit ngayon, sino ang nakakaalam kung hanggang kailan pa niya ito itatago sa akin? Tita, may gagawin pa ako, kaya aalis na muna ako. Magpahinga ka. Mabait kang bata. Talagang pinahahalagahan ko ang lahat ng ginawa mo nitong mga nakaraang araw. Kapag ipinanganak na ang anak ni Ethan, ikaw talaga ang magiging ninang. Sige, umalis ka na. Alamin mo kung sino ang pinakasalan ni Ethan. Agad-agad. Hindi ko hahayaang kunin ni Numan si Ethan. Ang young ma'am ng Sterling Holdings. Ay ako lang ang dapat. Isang butcher girl lang ako. Yung suot ko, parang masyadong mabulaklak, di ba? Asawa mo ako? Dapat sanayin mo na ang sarili mo sa pagsusuot ng alahas. Ano yon? Kailangan kong gumamit ng CR. Bigay mo sa akin ang cellphone mo. Maghihintay ako sa unahan. Kung hindi mo ako makita, tawagan mo lang ang numerong ito. Kaya yun pala ang pakakasalan ni Ethan. Yun nga siya. Isang butcher girl mula sa Sunnyvale Farmers Market. Ano kaya ang ginawa niyang panloloko? Para makuha si Ethan. Sabi-sabi ng lahat, baog si Ginoong Sterling. Pero malinaw na buntis siya. Pinakasalan siya ni Ginoong Sterling, baka kasi dadalhin niya ang kanyang anak. Kung ganoon, yung batang yon, talagang kailangang mawala. Ikaw siguro si Violet. Sino kayo? Hindi mo na kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman ay akin si Ethan. Kung susubukan mong agawin ang lalaki ko, hindi maganda ang kahihinatnan mo. Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ay! Dugo. Tumudugo ako. Ang sanggol ko. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Tumawag ka ng doktor para sa akin. Panaginip lang yan. Pinakasalan ka lang ni Ethan dahil sa batang yan, di ba? Sabihin mo sa akin, kung ang batang ito ay bigla na lang mawawala, gusto pa kaya niya sa iyo? Olivia, malakas ako. Sigurado ako, isang suntok lang ay sapat na para mamiskari siya. Kung ganoon, bahala ka na dyan. Olivia, ako'y malakas.
Ginagarantiya ko, isang suntok at mawawalan na siya ng bata. Ipagkakatiwala ko na ito sa iyo. Tulungan mo ako! Halo? Anong nangyari? Maling numero? Nagsusumbong ka pa rin. Gusto mo nang mamatay. Ethan Sterling, sagipin mo ako. 10 taon ko nang mahal si Ethan, pero hindi man lang niya ako tiningnan. Isa ka lang hamak na magbababoy. Akala mo magagamit mo ang isang bata para mahuli siya? Mali ka. Hindi kanya ang bata. Sa tingin mo, paniniwalaan ko iyan? Totoo ang sinasabi ko. Nakikiusap ako? Hayaan mo akong umalis. G. Sterling, pinapabilisan ka ng ginang. Nasaan na ang babaeng iyon? Pumunta siya sa CR. Hintayin mo siya. Anong kaguluhan sa CR ng mga babae? Nakakandado sa kalagitnaan ng araw? Paano ako maglilinis? May mali. Sa CR. Tama na. Hulihin siya. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Ang tagapagmana ng Sterling Holdings ay natural na ipapanganak mula sa akin. Tungkol naman sa sanggol sa sinapupunan mo, mamatay ka na lang. Tigilan mo. Buisit, anong nangyari? Sinindak mo ako. Olivia, paparito na si Mr. Sterling. Umalis na tayo dito. Bakit nandito si Ethan? Babaeng magkakatay, binabalaan kita. Tungkol sa nangyari ngayon, kung maglakas loob kang magsabi ng kahit isang salita, sisiguraduhin kong ikaw at ang sanggol mo sa sinapupunan ay mamatay. May tao ba dyan? Tulungan niyo ang sanggol ko. Violet. Pakiusap. Iligtas ang sanggol. Ginoo, iyong wheelchair. Doktor, kumusta siya? Ayos lang ba ang sanggol ko? Buti na lang, naidala mo siya sa tamang oras. Ligtas ang sanggol, pero para sigurado, magpabantay ka muna ng ilang araw. Sige, basta't ayos lang siya. Hindi ko talaga alam kung paano magpapasalamat. Utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Huwag kang mag-alala. Sa hinaharap ako ay, Sige, wag nang magsalita. Tiyak na hindi ako mag-iisa magpakailanman. Pero, doon sa banyo kanina, ano ba talaga ang nangyari? ako. Kung maglakas loob kang magsabi ng kahit isang salita tungkol sa nangyari ngayong araw, pangako ko, ikaw at ang sanggol sa iyong sinapupunan, pareho kayong mapupunta sa impyerno. Hindi niya anak yan. Paano niya magagawa? Dahil lang sa bata, nasisihin ang kanyang kasintahan mula pagkabata. Hindi. Nadulas lang ako at nahulog. Totoo. Siyempre, totoo yan. Teka, nung pumasok ka sa banyo kanina, malinaw na tumayo ka. Paano nangyari yon? Yon? Sa totoo lang, gumaling na ang mga paa ko 6 na buwan na ang nakalipas. Ginagawa ko lang ito ngayon para pigilan ang pamilya ko na pilitin akong magpakasal, kaya nanatili ako sa wheelchair. Talaga? Kung maayos na ang mga paa mo, tigilan mo na ang paggamit ng wheelchair. Napakasama ng swerte nito. Hoy, tigil. Hindi ka pagganap na gumagaling. Ako na ang gagawa. Anong problema? May nakadikit ba sa mukha ko? Wala, walang anuman. Parang naiisip ko lang, napaka hindi patas ng buhay. Nakita mo muli ang liwanag 6 na buwan na ang nakalipas? Samantalang ako, 6 na buwan na ang nakalipas. Nagkaroon ng pinakamalang kapalaran. Anong malas? 6 na buwan na ang nakalilipas? Droga ang ipinainom sa akin sa isang hotel. Hindi ko inaasahan.
na makatagpo ng isang lalaki na dinroga rin. Pagkatapos ng araw na iyon, nagbuntis ako. 6 na buwan na ang nakalilipas? Anong pagkakataon? Nasaang hotel ka? Bakit ka ganyan kaagitado? Sabihin mo sa akin, importante ito. Ay. Ito siguro ang napakagandang anak-in-law ko. Nanay, ano ang ginagawa mo dito? Hindi ba sinabi naming dadalaw kami? Naghintay ako ng matagal. Gaano pa katagal ang gusto mong hintayan ko? Mahal ko, marami kang pinagdaanan. Okay ba ang apo ko? Maayos ang sanggol. Violet, ito ang nanay ko. Kumusta, Ginang Sterling? Oh, napakapoliteng babae. Mahal ko, ikaw ay isang biyaya sa pamilya Sterling. Hindi lang ikaw ang nagdadala ng anak ni Ethan, pati ang mga binti niya ay nakabawi dahil sa iyo. Kailangan kong talagang pasalamatan ka. Coincidence lang ito. Coincidence? Paano ito naging coincidence? Ito ang destiny. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, ikaw ang hero ng pamilya Sterling. Hindi kami kailanman hahayaan kang magdusa kahit kaunti. Tama, Ethan. Salamat, Ginang Sterling. Kasal ka na. Bakit tinatawag mo pa ako ng Ginang Sterling? Dapat tawagan mo ako ng nanay. Nanay, Oh, Ginang Sterling, hindi ka maaaring magkaroon ng kapatid na babae at tumigil sa paggusto sa akin. ano ang ginagawa niya dito? narito si Olivia. Ito si Miss Davenport, si Olivia Davenport. Matagal nang magkaugnay ang mga Davenport at Sterling. Sina Olivia at Ethan sabay silang lumaki, parang magkapatid. Nabalitaan ni Olivia na ikinasal si Ethan, kaya't espesyal siyang pumunta para makita ka. Kaya ito na siguro si Violet. Bakit ka ganyang kabahala? Anong kinakabahan mo? Mukha ba akong nakakatakot? Hindi. Miss Davenport, napakaganda mo po. Hindi ko lang po agad na-realize kung sino kayo. Kaya pala siya, si Miss Davenport. Ang mga Davenport, ang pangalawang pinakamakapangyarihang pamilya sa Silver City pagkatapos ng mga Sterling. Hindi ko kayang saktan siya. Ilang buwan ka na? 6 na buwan. Ah, ganun ba? Ganito pala itsura ng 6 na buwang tiyan. Kailangan mong maging maingat. Huwag kang gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat gawin o magsabi ng mga salitang hindi mo dapat sabihin. Kung hindi, kung ipapanganak pa itong sanggol, ay hindi sigurado. Oo, huwag kang kabahan. Tiyak na wala siyang gagawin ngayon. Olivia, anong pinagsasasabi mo? Ethan, nagkakamali ka. Uulitin ko lang ang aking narinig. Maraming dapat iwasan ang buntis. Kaya, nagbibigay lang ako ng paalala. Tama si Olivia. Kailangan talagang maging mas maingat ang buntis, lalo na't dadalhin mo ang panganay na apo ng mga Sterling. Hindi tayo pwedeng maging pabaya. Gayunpaman, handa na ako. Pasok. Kumusta, Binibining Ali? Sino sila? Ang dalawang ito ay mga profesional na massage therapist. Ang mga buntis ay madalas sumakit ang katawan at manhid. Kailangan nila ng madalas na masahe. At ang dalawang ito ay mga nutritionist. Magluluto sila ng kahit anong gusto mong kainin. Maniwala ka sa akin. Ma, naisip mo na ang lahat. At mayroon pa. Ano pa? Ito, ang mga damit na binili ko para sa aking minamahal na apo. Ma, hindi pa natin alam kung lalaki o babae. Kaya nga bumili ako ng pareho. Hindi ba't masyadong maaga pa para dito? Hindi naman. Darating na ang sanggol. Sa loob ng 3 o 4 na buwan, kailangan nating maghanda. Kung sana totoong buntis ako sa anak ni Ethan. Napakaganda sana. Bukod sa mga regalo para sa aking apo, mayroon akong para sa aking minamahal na manugang. Pasok. Ito ay maliit na bagay lamang mula sa akin. Mahal ko, kailangan mong tanggapin ito. Hindi.
Napakamahal nito. Hindi ko ito matatanggap. Hoy, pigilan mo siya. Sa huli, hindi naman sa'yo ang bata. Ito ay regalo mula kay Ma. Tanggapin mo na lang. Eksakto. Napakaswerte mo talaga. Ang isang minamahal na manugang ng mga Sterling ay dapat nakasuot ng ginto at alahas. Karapat-dapat siya sa pinakamagandang buhay. Ito ay isang kwintas na ruby. Ang ganda ng kwintas. Ito ay pamanang kwintas ng pamilya Sterling. Lahat ng pagmamahal na ito dapat ay akin. Halika rito. Hayaan mong isuot ko ito sa iyo. Kapag isinuot mo na ito, ikaw na ang magiging binibining ale ng pamilya Sterling. Ito. Huwag kang tumingin. May anak ka na pala. Huwag kang mahiyain. Ma, nasa publiko tayo. Mrs. Sterling, buntis siya ngayon. Baka hindi maganda na mag-alahas siya. Ayos lang. Maganda para sa kanya ang ruby na ito. Panatilihin itong masigla ang pakiramdam niya. Gayunpaman, may punto ka. Medyo malamig nga ang ruby. Dapat itong isuot sa ibabaw ng iyong damit. Ay, sakto na sakto. Hindi ba? Sakto nga. Binigay sa iyo ni Ma, kaya suotin mo na lang. Mukhang kailangan kong maghintay hanggang sa diborsyo bago ko ito maibalik sa kanya. Oh, si Ethan. Saang pamilya galing si Violet? Bakit hindi ko pa siya nakikita dati? Olivia, lumalampas ka na. Hindi ko kailanman pinahalagahan ang estado sa lipunan. Hindi ako mayamang tagapagmana. Hindi tagapagmana? Ang mga Sterling ang pinakamayaman sa Silver City. Hindi mo maaaring pakasalan ang isang babaeng hindi kapantay natin sa lipunan. Isa lang akong magkakatay. Magkakatay? Pinahahalagahan ng mga Sterling ang kanilang reputasyon. Hindi papayagan ni Mrs. Sterling na pakasalan ni Ethan ang isang hamak na babaeng magkakatay. Violet, maghintay ka lang na mapatalsik. Ethan, bakit hindi mo sinabi sa akin kaagad? Kung alam ko lang na ganito ang sitwasyon. Ay nako. Maaaring iniisip niya na ang taong may background tulad ko ay hindi magandang match para sa mga Sterling. Mas mabuting ibalik ko agad ang necklace. Kung alam ko na ganito, bibili ako ng lahat ng farmers market sa Silver City. Narinig ko, ang pamamahala sa merkado doon ay medyo magulo. Hindi kami pwedeng pabayaan na ang minamahal na anak na babae ng mga Sterling. Ano? Nanay, hindi mo ako tinitingnan ng masama? Isa ka lang batang babae. Hindi ka nga tumitimbang ng kalahati ng baboy. Ang kumita ng ikabubuhay sa sariling pagsisikap ay talagang hinahangaan ko. Bakit ko titingnan ng masama iyan? Pero Mrs. Sterling, kung malaman ng mga ibang tao na nagpakasal si Ethan sa isang butcher girl, ang reputasyon ng pamilya Sterling. Sa Silver City, sino ang magsasalita ng masama tungkol sa mga Sterling? Eksakto. Gusto kong subukan nila. Bukod pa, kung ang anak na babae ko ay makapagbababoy, ibig sabihin malakas at malusog siya. Kapag dumating ang panahon, ikaw at siya ay makapagkakaroon ng maraming anak. Nanay, ano ang sinasabi mo? May sinabi ba ako ng mali? Ang linya ng pamilya Sterling ay manipis. Ikaw, sa loob ng 29 na taon, ay hindi nagkaroon kahit ng kasintahan. Ngayon na may asawa ka na, dapat mong pahalagahan siya. Mrs. Sterling, may mga gagawin ako, kaya una ako aalis. Sige, medyo maliit ang lugar. Ang daming tao ay nagpapasiksik ng hangin. Hindi ko gustong istorbohin ang minamahal na anak na babae. Si Violet, hindi ko papabayaan ito. Ngayon na ang mga Sterling ay may tagapagmana. Makapagpapahinga ako. Huwag mong sabihin ang mga nakakalungkot na bagay. Nanay, narinig ko na may sakit ka. Kaya dapat mong alagaan ang sarili. Ethan at ako ay walang karanasan. Sa hinaharap, kailangan naming tulungan mo sa pag-aalaga ng bata. Tingnan mo, napaka-considerate. Tama ang minamahal na anak na babae. Makikipag-ugnayan ako sa direktor ng ospital ngayon para ischedule ang operasyon ko. Kailangan kong gumaling agad para mahawakan ang aking apo. Lahat kayo, lumabas. Alagaan mo siya. Si.
Hoy, ang nanay ko. Sa lahat ng mga taon, sinubukan kong hikayat siya ng maraming beses. Lahat ng ito ay dahil sa iyo ngayon. Pagkapanganak ng bata, bibigyan kita ng isa pang halaga ng pera bilang pasalubong. Hindi na kailangan. Sapat na ang ibinigay mo. Ito lang, mayroong bagay na talagang kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo sa akin. Nagulat lang ako. Sa bata, ayokong isipin ng mga tao na wala siyang ama. Kaya, pwede ba, nasamahan mo ako sa palengke at tulungan akong magbenta ng baboy? Para lang makita nila na may ama ang bata. Ano? Tunay na baboy na malayang lumalaki, $20 bawat libra, sariwang hiwa at binebenta, sariwa at malambot. CEO ako ng Sterling Holdings. Gusto mo bang gawin ko yan? Talagang imposible. Huwag mo ngang isipin yan. Teka, Mag-ingat ka. Kakalabas mo lang sa panganib, ngayon naman ay tumatalon-talon ka? Ayaw mo bang gumaling? nag-aalala lang ako. Pakiusap. Isang beses lang. Gumalaw siya. Yan ang sipa ng bata. Kapag nakarinig ang bata ng boses na gusto niya, gumagalaw siya. Ibig sabihin, gusto ka niya. Gusto niya ako. Tingnan mo. Gumalaw ulit siya. Ngayon, nandito ang paa niya at ngayon ay nandito na. Naramdaman mo ba yon? Tayo ngayon? Parang mag-asawa na tayo. Nagbibiro ka lang. Kontrata lang ang kasal natin. Maglalako lang ako ng karne. Paano ako magiging bagay sa'yo? Sasama ako sa'yo sa palengke. Pero, hindi ako sasabay sa'yo sa pag-akit ng mga suki. Hindi ako sisigaw. Pangako. Tumayo ka lang diyan. Hindi ako billboard. Huwag na lang. Magpahinga ka na lang. Maghahanda na ako. Ethan. Mukhang malamig ang pakikitungo. Pero mabait naman talaga siya. Ang pagkikita natin sa kanya ay isang pagpapala para sa atin. Tama ba, mahal? Mike, hindi ako dito para manggulo. Ikaw pa ang naghahanap ng gulo. Sabihin mo sa akin. Sino ba ang inaway mo? Hindi lang bumagsak ang usapan mo, na-demote pa ako sa bodega. Bumagsak? Ito. Sinabi ko na sa lahat na magtatrabaho na ako sa Sterling Holdings. Ngayong hindi na matutuloy. Nakakahiya talaga. Bayaw, tulungan mo naman ako. Anong tulong? Sinasabi ko sa'yo ngayon. Ang negosyo mo. Hindi na ako makikialam mula ngayon. Isang napakagandang trabaho. Paano biglang nawala? Walang katuturan. Kapag may kamag-anak kang tulad mo na pabigat sa kanya, sa tingin ko, hindi magtatagal ang bayaw mo bilang tagapamahala. Alam ko na. Si Violet talaga ang may kasalanan. Ang putang inang maglalako ng karne na yon. Kung hindi niya ako pahihimahin. Siya rin. Nandito na tayo. Pwede bang tulungan mo akong buhati ng karneng ito? Hiwain ko mamaya. Si. Kung sasamahan pa kita ulit, tanga na ako. Huwag kang mag-alala. Ngayong araw lang. Sina? Nga. Oy, Violet, Sue, ang tagal kitang hindi nakita sa pwesto mo. Sa kalagayan mo ngayon? At wala pang lalaki sa tabi mo. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang sa akin. salamat Zoe. Pero may asawa na ako. Talaga? Zoe, ito si. Asawa ko. Ito si Zoe. Palagi niya akong tinutulungan dito sa palengke. Kaya ito ang ama ng sanggol.
Mukha siyang hindi masyadong mapagkakatiwalaan. Paano ka napunta sa isang lalaking ganito? Sa mga payat na braso't binti niya, parang pampaganda lang siya tingnan. Hindi pwedeng sa mukha lang titingin. Kung walang kwenta ang lalaki, kami namang mga babae ang maghihirap. Zoe, hindi ganyan ang dapat isipin. Sa totoo lang, magaling naman siya. Bakit mas maliit ang pwesto mo kaysa sa katabi? Huwag na. Kukuha ako ng mas malaki para sa'yo. Ano ba naman ang kaya niyang gawin? Puro salita lang. Mas malaking pwesto pa? Akala ba niya siya ang tagapamahala ng palengke? Mas mabuti sigurong hindi muna malaman ni Zoe ang tunay na pagkatao ni Ethan. Mabibigla talaga siya ng husto. Una, nabuntis ng hindi kasal. Ngayon naman, may binatilyong kasama. Ang ibang tao, talagang walang hiya. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Mali ba ako? Bakit ba ang Sterling Holdings ang baboy mo lang ang gusto? May katiyakan akong may kalokohan. Gusto ko ang palengkeng ito. Kunin mo na ito para sa akin. Bigyan si Mrs. Sterling ng mas malaking pwesto. Ang babaeng katulad mo ay nilunod na sana noong araw. Ikaw, Tumahimik ka sa maruming bibig mo. Ako ang asawa niya. Ayos lang ba si Violet? Asawa niya ako. Ang dinadala niyang sanggol. Akin yon. Oo, una, nabuntis siya ng tauhan sa kusina. Ngayon naman, may nahalungkat siyang gwapong lalaki na pumalit. Ang daming kalokohan ng putang yan. ikaw, Ang mga sinabi mo, nai-record ko lahat yan. Ang paggawa ng kwento at paninirang puri sa publiko ay labag sa batas. Labag sa batas? E di ipakulong mo ako. Kung wala kang hiya, huwag kang magtaka kung may magsabi. Binabalaan kita. Humingi ka ng tawad sa kanya ngayon din? O kung hindi, papasukin kita sa kulungan. Ikaw, sino ba ang tinatakot mo? Makukulong dahil lang sa pagsasalita? E di napakaraming preso na sana. Hala, sige na. Magkapit bahay lang tayo. Bakit palalakiin yan? Ginang Morrison, sobra ka na talaga. Humingi ka na ng tawad kay Violet ngayon din. Tapos na, to. Mali ako. Hindi ko na uulitin. Okay? Violet, binabawi ko ang sinabi ko. Ang lalaking nahanap mo, magaling pala. Hindi ko pa nakikita si Ginang Morrison na umurong ng ganyan. Anyway, ingatan mo ang sarili mo. Kailangan ko nang magtinda. salamat. Buti na lang nandyan ka. Mula ngayon, ikaw ang amo rito. Kung may mga aspang magsalita, hindi na sila magtitinda dito. Ano? Binili ko itong palengke. Ikaw na ang bahala dito ngayon. Binili mo? Talagang kayamanan. Ang lakas ng impluensya. Amo, dagdagan mo nga ako ng 1 libra ng karne ng baboy. Sige po, Ginoo. Ginoo. Mas mura ang benta ko. Ginoo, sa akin ka bumili ng karne. Sariwa ang karne ko. Ginoo, sariwa rin ang sa akin. Ginoo, mas mura ang sa akin. Ginoo. Well, magtatrabaho na lang ako. Buntis ka na? Gumagamit ka pa ng kutsilyo? Masamang pangitain yan. Okay lang. Sanay na ako. Ako na. Ikaw? Paano ba ito gawin? Huwag ka lang dyan nakatayo. Sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Putulin mo dito. Gupitin mo rin dito. Tapos hiwain mo ng maliliit. Si, gets ko na. Magpahinga ka na. Mali ang ginagawa mo. Dapat ay hiwa sa kahabaan ng himaymay. Alam ko, ang hassle naman. Ay nako, puro sebo. Punasan mo agad. Salamat. Hindi ko akalain na ang pagkatay ay ganito kahirap. Mahirap siguro ang buhay mo noon. Hindi naman. Sanay na ako. Sa 1 taon, maghihiwalay na tayo. Bibigyan kita ng 100 milyon pa.
Para sa bata, mas magaan ang buhay mo. Hindi ako napapagod. Sa totoo lang, sa tingin ko, mas kasiya siya ang kumita sa sariling sikap. Oy, bilisan mo. Alisin mo na ang mga karneng baboy sa mesa para sa akin. Supervisor Peter, alam ba niya tungkol kay Ethan na bumili ng palengke? Pinapakuha ba niya sa akin ang mga baboy para lumipat sa mas malaking pwesto? Supervisor Peter, ako po. May nagreklamo sa pamilya mo dahil nagbebenta kayo ng may sakit na baboy. Simula ngayon, kinukuha ko na ang pwestong ito. Ngayon, umalis ka na. Ano? May sakit na baboy? Hoy, makinig kayong lahat. Huwag na kayong bumili ng karne sa kanila. Baka mamaya may sakit na baboy ang mabili ninyo. Totoo ba yan? May sakit na baboy? Supervisor Peter, lahat ng karne ko ay sariwa at malusog. May mali siguro. Tingnan mo, ang baboy ko ay may inspection certificates lahat. Huwag kang mag-alala. Mag-ingat ka, buntis ka. Sabi mo may nagreklamo. Nasaan yung nag-report sa akin? Nandito, Mike, Violet. Kaibigan ko si Supervisor Peter. Kung hindi mo ako babayaran, huwag ka nang magbenta ng karne dito. sasabihin ko ulit sa'yo. Hindi ko kinuha ang perang yon. At wala akong ibibigay sa'yo. Wala ka bang lalaking may kapansanan? Ayun, nandito na siya. Ilang araw lang, nakatayo ka na? Talaga nga, ang pamilya mo ay puro artista lang? Mike, kung ayaw mong mamatay, magpakita ka ng respeto sa kanya. Ako? Ano? Nagtatanggol ka? Hindi mo ba siya pwedeng pag-usapan? Tingnan ninyo ito. Nagkakayakapan sa liwanag ng araw. Wala ba kayong hiya? Supervisor Peter, nilalagay ako sa alanganin. Ang lalaking ito ay palaging ginugulo ako. Ni hindi pa siya nakabili ng baboy sa akin. Ang bayaw ni Mike ay executive sa Sterling Holdings. Bakit niya gugustuhing ipitin ang isang magbababoy na tulad mo? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang Sterling Holdings ay nakabili na ng palengke na ito. Hindi ko hahayaang sirain ng sinuman ang reputasyon ng palengke na ito. Ngayon, umalis ka na dito? Hindi ako aalis. Nagbayad ako ng 5 taong upa. Bakit ako aalis? Ang pwesto mo? Ha, pinabayaan ko lang yan sa'yo dahil awa. Kung ayaw mong umalis, tutulungan kita. Dahil alam mong ang Sterling Holdings ang bumili ng palengke na ito, dapat alam mo kung sino siya. Siya ay hindi mo pwedeng guluhin. Isang hamak na magbababoy? Ano ang nagpapa-untouchable sa kanya? Ang mga tao dito, bawat isa sa kanila ay umaasa sa akin para sa kabuhayan. Humarap ka pa sa akin. Ngayon, umalis ka na sa palengke na ito. Isang simpleng inspector ang yabang-yabang. Maya-maya, pagsisisihan mo yan. Bakit nakakatakot ang tingin ng magbababoy na ito? May sasabihin ako sa iyo. Ako ang nagpapatakbo ng buong palengke na ito. Karapatan kong maging mayabang. Naku, pakiusap. Supervisor Wu, buntis si Violet at nahihirapan siyang mabuhay. Kung aagawin mo ang kanyang pwesto, paano siya mabubuhay? Ano? Gusto mo siyang ipagtanggol? Isa pang salita, at palalayasin din kita. Sa tingin ko, ikaw ang dapat umalis. Ako. Nangako na sa akin si Mike. Basta matanggal ko ang magbababoy na ito. Hindi lang dito, kundi lahat ng palengke sa ilalim ng Sterling Holdings ay akin ng pamamahala. Hindi ko alam na napakapuwersa niya. Ang bayaw ko, si Tom Hatcher, ay manager sa Sterling Holdings. Sa isang salita lang mula sa kanya, wala siyang hindi magagawa sa Silver City. Ganoon ba? Sayang, nasa akin ang kapalaran ni Tom. Pft, isa ka lang, Toyman. Ang lakas ng loob mo. Sino ka ba? Isang Sterling? Mike, siya talaga. Si Ethan Sterling. Haha, Ginoong Sterling, nagbebenta ng baboy dito? Sa tingin mo posible yun? Kung siya si Ginoong Sterling, ako naman ang hari ng Inglaterra. eksakto. Magbababoy, nawawala na talagang isip mo. Pilay siya. Kung siya ang pinakamayaman, luluhod ako at magmamano ng 10 beses. Ngayong araw, talagang magmamano ka. Ikaw, Sige, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanila. Dahil ayaw nilang umalis, gibain ang pwestong ito. mga kasama, gibain ninyo. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob. Ginoong Sterling, Ginang Sterling, pasensya na at nahuli ako. Ginoo? Ginoong Sterling? Siya talaga si Mr. Sterling. Imposible. Paano napangasawa ni Violet ang pinakamayamang lalaki?
Ang walang kwentang ito ay isang impostor. Ikaw, isang walang utang na loob na butcher girl, gusto maging asawa ng pinakamayamang lalaki? Sino ang maniniwala dyan? Ang lakas ng loob mong pagdudahan ang aming binibini. Gusto mo yatang mamatay. Kayo ang gustong mamatay. Anong lakas ng loob niyong payagan ang lalaking ito na magpanggap na Mr. Sterling? Tatawagan ko na ang bayaw ko ngayon din. Kayo, maghanda kayong mabulok sa kulungan. Si, tawagan mo nga? Wala ka talagang takot mamatay. Hoy, bayaw. Pumunta ka rito sa Sunnyvale Farmers Market ngayon din. May nagpapanggap na Mr. Sterling dito. Ano? Papunta na ako. Okay, mabuti. Maghintay kayong dalawa. Pagdating ng bayaw ko, tapos na kayo. Sino yan? Sino ang may lakas ng loob magpanggap na Mr. Sterling? Ako. Mr. Sterling, Bayaw, nandito ka na. Ito yung lalaki? tangang bulag ka. Siya ba ay isang taong kaya mong saktan? Mr. Sterling, nasaktan ka ng taong ito. Nandito ako para humingi ng tawad. Huwag kang bababa sa antas ng batang ito. Siya talaga si Mr. Sterling. Tom, ang galing ng kuya mo. Parang hindi sapat na ibinaba ka sa posisyon. Pumunta ka't maglinis ng mga kubeta. Ginoong Sterling, mahabag po kayo. Huwag kang bababa sa kanyang antas. Babasagin ko ang mga braso't binti niya ngayon din. Mula ngayon, papaniwalain ko siyang mawala sa Silver City magpakailanman. Ginoong Sterling, nagkamali po ako. Mahabag po kayo. Palampasin ninyo ako. Ginoong Sterling. Palampasin ka? Hindi ba't sinabi mo lang na ako ang naghahanap ng gulo? Ngayon, sabihin mo sa akin, sino ang naghahanap ng gulo? Ako ang naghahanap ng gulo. Ginoong Sterling. Ako ang naghahanap ng gulo. Ginoong Sterling. Ginang, ipagmakaawa mo ako. Kung hindi kita pinaiinom noon, hindi ka magkakaanak ng anak ni Ginoong Sterling. Dapat akong bigyan ng kredito para dito. Ano? Noong gabing iyon, ikaw ang nagpainom sa akin? Oh. Teka. Ang lalaki noong gabing iyon. Ay ikaw? Ang babae noong gabing iyon. Ay siya? Ingat. Ikaw. Sigurado ka? Hindi ko nakita yon. Pero kung hindi kay Ginoong Sterling ang batang ito, bakit kanya pakakasalan? Tama ba ako? Kaya, hindi mo rin alam kung sino ang ama? Paano ko malalaman? Nang pumasok ako sa kwarto, wala ka na roon. Kung alam ko lang kung nasaan ka, ako na ang umayos noon. Kaya't lahat pala ay hindi pagkakaunawaan. Paano ko naman magiging sapat na swerte para magdalang tao kay Ethan? Umalis ka. Huwag mo na akong makita ulit sa Silver City. Sige. Opo. Salamat, Ginoong Sterling. Napakabuti ninyo talaga. Salamat, Ginoong Sterling. Napakabuti ninyo talaga, Ginoong Sterling. Pasensya na. Nagkamali ako ng akala sa'yo kanina. Pero makatuwiran naman. Imposibleng ikaw ay isang gago na nagpipilit sa iba. Wala na ako. Sinabi ko pa na ang anak ng pinakamayaman ay anak sa labas. Talagang palalayasin ako. Violet. Hindi, Ginang Sterling. Kung may nagawa man akong mali noon, humihingi ako ng paumanhin. Huwag mo sanang ipagdamot sa akin. Sabi ko sa'yo, ikaw ang bahala sa palengke. Mag-focus ka na lang sa negosyo mo mula ngayon at huwag ka nang magchismis tungkol sa iba. Hindi na. Ginang Sterling. Ako. Huwag kang makialam sa mag-asawang Sterling. Tigilan na ninyo ang pagtitig. Tara na. Umalis na tayo. Uwi na tayo. Wow, ito talaga ang inaasahan ko sa bahay ng pinakamayaman. Sobrang napakaluho. Maligayang pag-uwi, Ginang Sterling. Tumayo po tayong lahat. Hindi naman kailangan to. Mahal kong manugang, nakauwi ka na. Inay, kumusta na po ang pakiramdam ninyo? Minor na operasyon lang yon.
Mabilis naman akong gumagaling. Mabuti naman po kung ganon. Sabi ng doktor, pagtanggal lang ng polip. Ginusto po iyon ni Madam. See ya. Ito ang naisip ko. Kapag ipinanganak na ang bata, magpapakasal tayo ng maayos para sa inyo ni Ethan. Ano sa tingin mo? Sige po, inay. Sa totoo lang, hindi na natin kailangan ng kasal. Hindi pwedeng ganoon. Napakagandang okasyon ito. Kailangan nating ipagdiwang ito ng maayos. Pagdating ng panahon, maghahanda ako ng isang marangyang handaan. Gusto kong malaman ng lahat ng elite sa Silver City na ikaw ang binibini ng mga Sterling. Ano ang gagawin ko? Maganda naman yung idea. Gawin na lang natin ang gusto ni inay. Pero maghihiwalay tayo sa loob ng 1 taon. Hindi ba malalaman ng lahat kung sino ako pagdating noon? Hindi maganda yon para sa iyo, di ba? Huwag na lang nating pag-usapan. Sige, aasikasuhin ko na. Huwag kang mag-alala. Makinig ka, binabalaan kita. Nasa delikadong yugto ka ngayon. Kahit na kaya mo pa yan, dapat mag-ingat ka pa rin. Inay, pakiusap? Ano ba ang pinagsasabi mo? May anak ka na. Bakit nahihiya ka pa? Anyway, ang haba na ng araw. Dapat umuwi na kayo at magpahinga. Tandaan mo, mag-ingat. Dito ka natitira mula ngayon. Hindi ka rin dito titira, di ba? Sa katabing kwarto ako titira. Kung may kailangan ka, pwedeng tumawag ka sa akin kahit kailan. Oh, Ethan. Nakalimutan kong ibigay ito sa'yo kanina. Ano ito? Langis para sa stretch marks. 6 na buwan ng buntis si Violet. Panahon na para alagaan siyang mabuti para maiwasan ang stretch marks. Kaya, saan ba dapat ipahid ang langis na ito? Siyempre, sa tiyan ni Violet. Sige, inay. Salamat. Pati sa mga hita, sa puwit, at sa mga lugar na yon. Hindi mo maaabot ang mga lugar na yon ng mag-isa. Kailangan mong ipatulong kay Ethan. Ako ang maglalagay? Siya ang maglalagay? Siyempre, ganyan kalaki ang tiyan mo. Paano mo ia-applyan ng mag-isa? Kasal na kayong dalawa. Bakit ka nahihiya? Pero pakitang tao lang ang kasal namin. Makinig ka, tol. Ang paglalagay ng langis para sa stretch marks ay napaka-importante para sa mga buntis. Kailangan mong maging maasikaso. Nakuha mo? Oo, nakuha ko. Wow. Kaya ko naman maglagay mag-isa. Hindi mo na kailangang mag-abala. Maabot mo ang tiyan mo. Pero sa ibang parte. Lalaktawan ko na lang kung hindi maabot. Okay lang siguro yon. Pero sabi ni Mama, ito ay napaka-importante para sa mga buntis. Hindi mo naman talaga ako tutulungang maglagay, di ba? Hindi tama to. Hindi naman talaga tayo totoong mag-asawa. Ano ba iniisip mo? Ibibigay ko sana sa iyo ang langis. Tapos, si Zoe na ang tutulong. Si Zoe? Oo, okay lang. Maliligo muna ako. Ang maging totoong mag-asawa ay parang maganda naman pala. Sue? Sue? Nasaan na siya? Alam ko namang yang batugang yon ay hihingi ng tulong sa'yo. Hindi pwedeng ganon. Mula ngayon, lahat ng bagay tungkol kay Violet dapat siya mismo ang gumawa. Saka lang niya maiintindihan kung gaano kahirap ang pagbubuntis para mas pahalagahan niya ang asawa niya. Ang galing niyo po, madam. Hindi pwede. Ako ba talaga mismo ang gagawa nito? Ako nga ay lumipat sa bahay ng mayayamang Sterlings at naging asawa ko pa si Ethan. Ingat. Gago ka, binabalaan kita. Kung talagang asawa ko siya, hindi.
Isipin mo ang estado ko. Paano ako magkakaroon ng ganoong hindi angkop na mga pag-iisip tungkol sa kanya? Mukhang matagal na talaga akong nasa banyo. Kulang na sa oxygen ang utak ko. Ang dami-daming katulong. Bakit wala akong makita kahit isa? Ingat! Salamat. Muntik na. Ang clumsy mo talaga. Anong ginagawa mo? Anong tinitingnan mo? Pasensya na. Sobra akong nagsosorry. Natatakot lang ako na mahulog ka. Hoy, wag mo akong hawakan. Ay, pasensya na. Kalimutan mo na. Ipikit mo ang mga mata mo at tumalikod ka. Kailangan kong kunin ang tuwalya ko. Si. Hoy, hindi madali sa'yo ang mabuntis. Ako, tutulungan kita. Paano ko yan? Pasensya na. Kasalanan ko. Nakuha ko na. Hoy, tigil! Ipikit mo ang mga mata mo. Ako na ang gagawa. Wala si Zoe dito. Hayaan mo siyang maglagay ng langis para sa'yo bukas. Pwede mo nang imulat ang mga mata mo? Teka, parang may pulang nunal siya sa dibdib. Ikaw, Ano? kailangan ko talaga ng bagong salamin. Wala lang. Magpahinga ka. Nandito lang ako sa kabilang kwarto. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Kasalanan lahat ito ng Zoe. Kung nandito siya, hindi sana nangyari ito ngayon. Babawasan ko talaga ang sahod niya bukas. Ang taong pinahanap ko sa iyo, may balita? Pasensya na po, Mr. Sterling. Wala pa po. Isang taon na, hindi na ito gumagana. Kailangan ko ng sagot sa loob ng isang linggo. Pero, Mr. Sterling, paano naman po ang madam? Huwag mo na alalahanin iyon. May sarili kong plano. Sinabi kong ako ang pananagutan sa kanya. Kaya pakakasal ako sa kanya. Mayroon ba ang Ethan na taong minamahal? Pero sa hindi malamang dahilan, hindi siya makapakasal sa kanya? Ang pagpapakasal namin ay para sa praktikalidad lang din. Normal lang na may iba siyang minamahal. Pero, bakit ganito ang sakit? Ang mga Sterling ay naghahanda pa ng banquet para sa kanya. Isang butcher girl lang siya. Ano ang espesyal sa kanya? Miss Davenport, may nakita ako. Ang pamilya ng tiyo ni Violet ay mga tunay na liches. Umaasa lang sila sa trabaho niya bilang butcher. Noong nakaraan, para sa $100,000, ipinagbili pa nila siya. Liches. Perpekto. Sabihin mo sa kanila ang pagpapakasal ng butcher girl. Tapos ibigay mo sa kanila ang address para sa banquet bukas? Naintindihan? Ang mga Sterling ang pinakamayamang pamilya sa Silver City. Higit sa lahat, mahalaga sa kanila ang reputasyon. Kapag nahiya ka sa publiko, kahit nabuntis ka, huwag mong isipin na mananatili ka. Uy mga tol, padala mo sa anak ko ang sports car. Galawin mo ang anak ko. Gaano pa karami, tatay? Magtiis ka. Malapit na darating ang sports car. Ikaw, ano ang ginagawa mo? Nagpakasal si Violet sa pinakamayamang tao sa Silver City mula sa pamilyang Sterling. Ano? Ang batang yun ay nagpakasal sa pinakamayamang tao? Imposible yan. Para sa isang magbababoy, pagpapakasal sa isang fishmonger ay isang himala. At sinasabi mo ang pinakamayamang tao, kahit sa kanyang susunod na buhay, ay hindi. Totoo yan. Dinala pa siya ni Violet sa farmer's market. Nagpakita talaga siya ng kapangyarihan. Ang buong merkado ay kanya na ngayon. Ang batang yun ay napakaswerte. Bilis, bilis! Ipunin mo ang mga gamit mo. Babalik tayo sa Silver City. Tayo, hindi na kailangan mamuhay ng ganito. Wala na pag-akyat ng hagdan. Tara na, bilisan mo. Salamat. Ano? Sa kasalukuyang relasyon natin. Direktang tanungin siya kung may gusto siya sa isang tao ay hindi tama.
Wala yan. Ito lang. Ito ang unang pagkakataon ko sa ganitong event. Medyo kinakabahan ako. Huwag kang kabahan. Kailangan mo lang tandaan ang estado mo. Tandaan ng estado ko? Pinapaalala niya sa akin na mayroon lang tayo marriage contract. Sinasabi niya na huwag siyang ikahiya. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ikakahiya. Anong kahihiyan? Mr. Sterling, mayroong internasyonal na pagpupulong na kailangan ng personal mong atensyon. Pumasok ka na. Pupunta ako pagkatapos. Relax, okay lang. Tandaan. Hindi ako makakahiya sa Ethan ngayon. Well, Violet, tapos na magbababoy? Ikaw, anong gusto mong gawin? Ang daming tao dito. Hindi naman siya gagawa ng kalokohan dito, di ba? Olivia, sino tong buntis na to? Isa ba siya sa mga katulong ng mga Sterling? Katulong? Hindi siya katulong. Siya? Magbababoy lang yan. Ah, magbababoy? Totoo ba? Magbababoy. Kaya pala kahit malayo pa lang, naamoy na natin ang baho. Galing sa kanya. Hindi totoo yan. Naligo ako. Nag-perfume pa nga ako. Mukhang yung amoy na yun. Nasa buto mo na. Hindi mo yan mapapawi. Mga kaibigan, may mungkahi ako. Dahil nagtatrabaho ka sa mga baboy, bakit hindi ka nalang lumuhad sa sahig at magingay na parang baboy? Pakinggan natin. Magandang ideya. Lahat ng nandito ngayon ay milyonaryo kung mag-iingay ka na parang baboy at mapapatawa mo kami. Baka sakali, bigyan ka namin ng negosyo. Lahat ng nandito ay bisita ng mga Sterling. Lahat tayo kumakain ng baboy, pero hindi pa natin naririnig ang ingay ng baboy. Bakit hindi mo ipakita sa amin kung paano? Para maging masaya? Eksakto. Magingay ka. Gawin mo. Panaginip lang yan. Hindi ka aalis hanggat hindi ka umiingay. Bitawan mo! Bitawan mo! Bitawan mo ako! Hindi ka ba natatakot na malaman ni Ethan na ganito ang trato mo sa akin? Ikaw ang hindi makatayo ng matatag, kaya huwag mong sisihin ang iba. Eksakto. Isang babaeng maglalako katulad mo. Anong karapatan mo bang banggitin si Ginoong Sterling? Ang gala ngayon ay inihanda para sa madam ng Sterling, babaeng maglalako. Iminumungkahi kong umalis ka na. Huwag mong sirain ang pagdiriwang na ito. Ako ang asawa ni Ethan. Ang madam ng pamilyang Sterling? Ang madam ng pamilyang Sterling. Oo, siya talaga ang madam ng Sterling Holdings. Naniniwala ka ba talaga sa kalokohang iyan? May chismis na baog si Ginoong Sterling. Hindi siya makapag-anak. Isang babaeng buntis katulad mo. Paano ka magiging ang madam ng Sterling Holdings? Muntik na akong malinlang ng babaeng ito. Isang babaeng maglalako katulad mo, ang gustong maging madam ng Sterling. Di ako na, ang matriarch ng Sterling. Huwag mong isipin na ang pagsuot ng damit na hindi bagay sa iyo ay gagawing prinsesa ka. Habarin mo iyan. Tingnan natin kung magpanggap ka pa. Kung hindi mo ito huhuberin, kami ang gagawa nito para sa iyo. Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Pagtrato sa akin ng ganito, siguradong magsisisi ka. Sumigaw ka hanggang gusto mo. Sumigaw ka ng todo. Walang sasaklolo sa'yo. Anong lakas ng loob mong hawakan siya? Violet, ayos ka lang ba? Pasensya na. Nalate ako. Nasaktan ka ba? Masakit ng konti ang tiyan ko. Anong ginagawa mo dyan nakatayo? Kumuha ka ng doktor. Tibayan mo. Kumusta siya? Ginoong Sterling, medyo natakot lang siya. Wala naman itong malala. Mabuti. Sino ba talaga ang babaeng magbababoy na ito? Si Ginoong Sterling pa ang mismo nagbuhat sa kanya. Ethan, nagbibiro lang kami. Ikaw naman? Magbabayad ka. Ethan, pasensya na.
Hindi ko sinasadya na magdulot ng problema sa iyo. Sinabi ko sa iyo, dapat mong laging tandaan na ikaw ay isang Sterling. Sa Silver City, walang makakapinsala sa iyo. Iyon pala ang ibig niyang sabihin. Magpahinga ka muna. Ako na ang bahala sa iba. Sino sa inyo ang nagpahiyaw sa asawa ko ng parang baboy at sinubukang hubarin siya? Ginoong Sterling. Hindi namin alam na asawa mo pala siya. Eksakto. Kung hindi, kahit na anong lakas ng loob namin, hindi kami maglalakas loob na magbiro ng ganyan. Biro? Tama, Ethan. Walang may masamang intensyon. Gusto lang naming pasayahin ang sitwasyon. Huwag mong seryosohin. Gusto nyo ng hiyawan? Sige. Ikaw at ikaw. Umiyaw kayo para masaya. At ikaw? Pangit ang suot mo. Hubarin mo lahat. Ethan, lahat ng narito ngayon ay mga elite ng Silver City. Seryoso ka bang magagalit sa lahat dahil lang sa isang babae? Sa Silver City, wala akong taong hindi ko kayang saktan. Mr. Sterling, sa ganitong formal na okasyon, kung maghuhubad ako, hindi ito angkop. Hubad! Bilisan mo. Maghubad ka rin ng pantalon. Mr. Sterling, wala na akong maaalis pa. Mr. Sterling, nagkamali ako. Mag-ungol ako ngayon na parang baboy. Kapani-paniwala ba iyon? Malayo pa ba? Papangalanan ko siyang ulitin ng 2 beses. Pwede na. Kaladkarin mo siya palabas. Dinudumihan niya ang aking ballroom. At, mula ngayon, ang Sterling Holdings ay lubusang magba-blacklist sa kanyang pamilya. Opo. Mr. Sterling, pasensya na, Mr. Sterling. Mr. Sterling. Ikaw naman ang sumunod. Ethan, magkasama kami noong lumalaki. Talaga bang ipapahiya mo ako para sa isang outsider? Sino ang nagsabi na outsider siya? Siya ang may bahay ni Ethan Sterling. Oh, Ethan. Olivia ay nagiging immature lang. Para sa ating mga pamilya, matagal na pagkakaibigan. Patawarin mo siya. Hindi niya kailangang magingay like a pig. Pero dapat siyang humingi ng paumanhin sa aking asawa. Dapat mag-apologize siya. Ang banquet na ito ay originally prepared para sa aking daughter-in-law. Ang scene na ginawa mo ay isang sampal sa mukha ng pamilya Sterling. Brat ka. Ikaw ang magiging death ko. Mag-apologize ka sa kanya immediately. Ako ay patawad. Ethan, Olivia ay nag-apologize. Pakiusap, huwag mo na itong ipanghawakan laban sa kanya. Ethan, let it go. Okay lang ako. Huwag nating gawing bigger scene. Violet ay aking asawa. Siya ang batang ginang ng pamilya Sterling. From this day forward, ang sinumang mag-question sa kanyang identity ay kaaway ng pamilya Sterling. Hindi ko in-expect Mr. Sterling na magkares so much sa butcher girl na ito. Parang, ang position ni Miss Grant bilang batang ginang ng pamilya Sterling ay officially secure. Violet, huwag mag-smug. In a moment, makikita mo ang real humiliation feels like. Sa handaan ngayong araw, bukod sa pagpapakilala sa lahat sa aking manugang kong babae, may isa pa akong masayang anunsyo. Ang mga Sterling ay nagtatag ng bagong kumpanya ng pamamahagi ng karne. Kung interesado kayo sa pakikipagtulungan, maaari kayong makipag-usap ng direkta sa aking manugang. Mula ngayon, sa pamilyang Sterling, siya ang may hawak. Magaling. Ang aming hotel ay naghanap nga ng supplier ng karne. Pupunta ako bukas ng umaga para pirmahan ang kontrata. Gusto ring umorder ng karne ang aming cafeteria ng mga empleyado. Kasama ako. Sobra naman ito. Hindi ko ito matatanggap. Tanggapin mo na lang. At saka, naitatag na ang kumpanya. Kung hindi mo ito kukunin, ako ba ang haharap sa mga baboy?
Kukunin ko muna ito. Ibabalik ko ito pagkatapos ng diborsyo. Bakit laging diborsyo ang iniisip niya? Bakit pakakasalan ni G. Sterling ang isang magbababoy? Talagang kakaiba ang panlasa ng pinakamayaman. Dahil ba sa sanggol? Pero, narinig ko na, baog, si G. Sterling, at hindi makakabuo ng anak. Sino ang nagsabing hindi kaya ng asawa ko? Ang asawa ko ang pinakamagaling. Isang putok lang ang kailangan. Ikaw, ano ang sinasabi mo? Pasensya na. Hindi ako nag-iisip. Gusto ko lang protektahan ang reputasyon mo. Ang manugang ko ay talagang hindi kayo itinuring na estranghero. Sana may butas ako na mapagtataguan ngayon. Ayos lang. Violet, hindi ka magiging mayabang ng matagal. Naku, tingnan mo ito. Dito na nga siguro. Excuse me, may handaan ng mga Sterling. Mga hindi autorisadong tao, umalis na kayo. Ang pamangkin ko ay ang manugang ng mga Sterling. Bakit hindi kami makakita sa kanya? Tito, anong ginagawa mo rito? Oy, iyan ang pamangkin ko. Ang binibini ng Sterling Holdings. Subukan mong harangan ako ulit. Tama iyan. Kung maglakas loob kang harangan ako ulit, papahirin ko ang asawa ng pamangkin ko sa trabaho. Ikaw, punk, umalis ka sa harapan ko. Usog. Tito, tita, ano ang ginagawa mo rito? Oy, ano? Hindi kami pinapayagan bumisita? Bagong kasal ka lang sa mayamang pamilya at nakalimutan mo na agad kung sino ang nagpalaki sa iyo. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Wow. Ang buhay bilang asawa ng pinakamayamang tao ay nagbago sa iyo. Tingnan mo ang mga damit na ito. Siguro, mahal ang mga ito. Violet, talagang may kakaiba ka. Ang pakikasal sa pinakamayamang tao ay isang malaking bagay, pero hindi mo man lang sinabi sa amin. Iniwan mo kami doon na nagdurusa ng walang dahilan. Sila ba talaga ang mga kamag-anak ng pamilya Sterling? Parang mga pulubi ang itsura nila. Ano ang aasahan mo sa mga magkatay? Hindi sila magiging mas sosyal. Ang lahat sa gala ngayon ay VIP guest ng mga Sterling. Kung manatili rito ang tito at tita ko, baka magkagulo sila. Hindi ko papahiya ang Ethan. Tito, tita, umuwi muna kayo. Ipapaliwanag ko ang lahat mamaya. Bakit ikaw lang ang mamuhay sa karangyaan? Samantalang kami ay naghihirap para mabuhay? Eksakto. Si, Fina, kami ay pwedeng umalis, pero kailangan muna kami ng pera. Hindi ba nakakuha ka lang ng $100,000? $100,000 ay hindi sapat. Magkano ba ang gusto mo? 50 milyon. 50 milyon? Wala akong ganoong kalaking pera. Wala ka? Ang asawa mo meron. Eksakto. Huwag mong isiping hindi namin alam. Ang mga Sterling ang pinakamayamang pamilya sa Silver City. Isang 50 milyon lamang para sa kanila ay napakadali lang. Hindi pwede iyon. Pera iyon ni Ethan. Hindi akin iyon. May $10,000 sa card na ito. Lahat iyon para sa inyo. 10,000? Ikaw, tinatrato mo ba kaming mga pulubi? Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Bukod sa 50 milyon, ang villa sa Thompson Suites at ang mga mamahaling kotse ay kailangan ding ihanda para sa akin. Tama. Ang kinabukasan ng pamilyang Grant ay nakasalalay kay Cody para magbigay dangal sa aming pangalan. Bilang kanyang nakatatandang kapatid, dapat mong suportahan siya. Sinabi ko na, wala akong pera. Kung gusto niyang magtagumpay, dapat siya ang gumawa ng paraan. Tita, sino-sino ba ang mga ito? Hindi naman siguro mga bisita ng mga Sterling, ano? Paano nakapasok ang mga basurang ito dito? Palabasin mo sila ngayon din. Huwag mong hayaang mapahiya ang mga Sterling. Ikaw ay nagdadalang tao ng mahalagang tagapagmana ng mga Sterling. Ang maliit na halagang ito ay kayang-kaya ng mga Sterling. Kung hindi mo ibibigay sa amin, di kami na lang ang hihingi mismo sa aking pamangkin. Tito, ikinahihiya mo ang mga Sterling. Makinig ka, paslit. Mula nang pumanaw ang ina mo, ako ang naghira para palakihin at buhayin kayo. At ngayon, ikinahihiya mo ako? Hintayin mo, papaluin kita. Walang sinumang makakapantay sa isang manugang na babae ng mga Sterling. Sino ka ba? Pakawalan mo ang tatay ko ngayon din.
Ethan, pakawalan mo siya. Tito ko siya. Okay lang ba ang pulso mo? Ikaw si Mr. Sterling? Oh, ikaw pala ang pamangkin kong lalaki. Naku, ang laking pagkakamali sa pagitan ng pamilya. Ako ang tito ni Violet at mula ngayon, ako rin ang tito mo. Pasensya na. Hindi ko alam kung paano sila nakapasok. Papaalisin ko sila ngayon din. Anong ginagawa mo? Hindi kami aalis kahit saan. Bayaw, buntis ang kapatid ko sa anak mo pero hindi man lang niya sinabi sa amin. Ang tagal na naming nag-aalala para sa kanya. Ngayon, nandito lang kami para bisitahin siya. Ipinagbili mo siya sa iba para sa $100,000 tapos tumakas ka kasama ang pera. Yun ba ang tawag mong pag-aalala? Hindi, pagkakamali lang iyon. Malaking pagkakamali lang ang lahat. Bilang mga nakatatanda ninyo, sino ang hindi gugustuhing mabuti para sa kanilang pamilya? Halimbawa, ikakasal na si Cody. Bilang nakatatandang kapatid niya, para sa gastos sa kasal, dapat talagang tumulong siya. Tama ba? Oo, tama. Kailangan talaga ang bahay at mamahaling sasakyan. Paano nagkaroon ng ganoong mga parasito ang isang pamilya? Hindi ka panipaniwala. Violet, sa mga kapamilyang walang hiya, hindi ako naniniwalang. Pahihintulutan pa ng pamilya Sterling na makapasok ka sa kanila. Ethan, huwag kang makinig sa kanila. Huwag mo silang bigyan kahit isang kusing. Violet, pinsan kita. Bilang kapatid ko, kung hindi mo babayaran ang kasal ko, wala ka na bang kahihiyan bilang isang kapatid? Eksakto. Kakakasal mo lang. Laban ka na agad sa amin. Maaga namatay ang nanay mo. Kung hindi kami nag-ampon sa'yo, nasa ampunan ka na sana ngayon. Inampon niyo ako? Gusto niyo lang ang mana ng pamilya ko. Tanungin niyo ang sarili niyo, sa totoo lang, mula noong bata pa ako, mabuti ba talaga ang trato niyo sa akin? Kalokohan. Kailan kami naging masama sa'yo? Pinagutom ba namin o pinagdamit ka? Eksakto. Huwag kang walang utang na loob. Magkaroon ka naman ng pasasalamat. Violet. Magkano ba ang gusto nyo? 50 milyon lang ang gusto namin. Konti ba yon? Dapat, humingi pa tayo ng mas marami. Mula ngayon, ang asawa ko ay makakapagbigay ng maraming malulusog na anak na lalaki para sa amin. Tama ang anak natin. $100 milyon? Ang pamilyang ito ay talagang sakim. 50 milyon lang kanina. Ngayon, umabot na sa 100 milyon. Nagtataka ako kung nagtutulungan silang lokohin siya. Ngayon, ang mga Sterling ay nakasagupa ng mga tunay na linta. Magaling talaga si Violet. Bago pa man sumali sa pamilya, naipagpagastos na niya si Ethan ng 100 milyon para sa kanya. 100 milyon? Hindi kayo makakakuha kahit isang kusing. Hoy, yang batang yan. Kung hindi kami nagpalaki sa'yo, wala kang pagkakataon na maging asawa ng pinakamayamang lalaki. Eksakto. Paano ka naging ganoon kasakim? Tumahimik kayong lahat. Ako? Makasarili? Sinamantala mo ang aking kamangmangan para nakawin ang mana ng aking mga magulang. Para sa kasal ng anak mo, naibigay ko na sa iyo ang lahat ng utang ko. Ngayon, huwag mong isipin na makakakuha ka ng kahit isang sentimo pa sa akin. Kaya, sa lahat ng panahong ito, naghihirap pala siya. Ay, bakit ganito ang buhay ko? Kung alam ko lang noon, hindi ko sana kinupkop ang walang utang na loob na to. Ang mga Sterling ang pinakamayamang pamilya sa Silver City, ang mga elite sa lipunan. Paano sila nagkaroon ng mga biyenang ganito? Nakakahiya. Tia, tingnan mo siya. Kung kumalat ang balita, ang reputasyon ng mga Sterling ay tuluyang masisira. Putang ina mo, hindi ka mabuting tao. Ang isang gala ng mga Sterling ay hindi lugar para sa kalokohan mo. Ikaw, matandang bruha ka. Ang lakas ng loob mong sakta ng nanay ko. Papatayin kita. Tama na. Ang babaeng nakatayo sa harap mo ay ang ginang ng pamilyang Sterling. Ginang? Violet, ang laki ng kahihiyang dinala mo sa mga Sterling. Duda ako na magtitiis pa sila sa'yo. Ma, paumanhin. Nahiya ko ang mga Sterling. Huwag kang mag-alala. Aalis na ako sa pamilya. Mahal ko, hindi ko alam.
na ang dami mong pinagdaanan noon. Huwag kang mag-alala. Ngayong napangasawa mo na ang isang Sterling, mula ngayon, hindi na namin hahayaang magdusa ka. Salamat, Inay. Mrs. Sterling, napakahiya ng pamilya ni Violet. Hindi sila karapat-dapat sa mga Sterling. Hindi ang manugang ko ang nakakahiya. Sa kabila ng paglaki sa ganoong pamilya, ang manugang ko ay nanatiling mabait at maunawain. Bihira lang yan. Dapat ko siyang lalong pahalagahan. Mrs. Sterling, kami ay mabuti rin naman sa kanya. Sino ang tinatawag mong manugang? Guardia, palabasin sila. Pwede tayong mag-usap. Hindi na namin kailangan ng 100,000,000. Kahit 1,000,000 lang, okay na. Oo, tama. 1,000,000 lang ang gusto namin. Hindi rin namin kailangan ang mansion. Luxury car na lang. Kahit 100,000,000. Kahit 1 bilyon pa yan, kaya ng mga Sterling. Kasalanan? Hindi kayo karapat-dapat. Kung ako'y maghihirap, lahat tayo'y maghihirap. Violet. Ayos ka lang ba? Ang tiyan ko. Dugo. Dumudugo. Huwag sanang mangyari ang masama sa aking apo. Bilis, dalhin siya sa ospital. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Maghanda para sa operasyon agad. Mga kapamilya, maghintay kayo sa labas. Huwag kang gumalaw. Bantayan mo silang mabuti. Kung may mangyari, agad na iulat sa akin. Violet, sana ikaw at ang sanggol ay parehong mamatay. Ang posisyon ni Ginang Sterling, ako lang ang karapat-dapat dito. Nagtataka ako kung paano si Violet at kumusta ang aking apo. Si Ginang Sterling ay may anghel na tagapagbantay sa kanya. Sigurado ako na magiging maayos siya. Hindi ka kapanipaniwala. Bakit mo itinulak ang iyong kapatid? Nagdadala siya ng tagapagmana ng Sterling. Kung may mangyari, wala sa atin ang makakatanggap ng kahit piso. Hindi ko sinasadya. Dati siyang napakatapang. Sino ang mag-aakalang hindi siya makakatayo ngayon? Tama na. Tumigil ka ng pagsasalita. Kung ibinigay lang niya sa atin ang pera, wala sanang nangyari ito. Ngayon, ituring na lang natin itong aral para sa kanya. Hayaan mo siyang magdusa ng kaunti. Ano ang problema? May problema tayo. Ang pasyente ay nahihirapan sa panganganak. Sobrang dumudugo siya. Ano? Sino rito ang may dugong type O? Konti na lang ang stock ng blood bank ng ospital. Kailangan nating makahanap agad ng sapat na mga donor. Type O ako. Kaya ko. Papuntahin mo rito ang lahat ng empleyadong Type O sa kumpanya para mag-donate ng dugo. Dodoblehin ko ang sahod nila. Opo. Sundan mo ako, bilisan mo. Tara na. Kung may mangyaring masama, hinding-hindi tayo patatawarin ng mga Sterling. Tara na. Bantayan ninyo silang mabuti. Huwag ninyong pabayaang makatakas. Magpakabait kayo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Doc, kumusta na ang asawa ko? Maligayang bati, Mr. Sterling. Kambal ang ipinanganak ng asawa mo. Isang lalaki at isang babae. Kambal? Ethan, narinig mo ba yon? Kambal ang nanganak ni Violet, isang lalaki at isang babae. Kaya, kumusta na ngayon ang ina? Maayos naman po ang kalagayan ng madam. Nailipat na siya sa ward. Pero dahil premature ang mga sanggol, kailangan nilang manatili sa incubator ng ilang araw. Mabuti naman. Pupunta ako para bisitahin si Violet. Ako naman ang titingin sa mga bata. Magaling ka. Nasaan na ang mga anak ko? Huwag kang mag-alala. Premature ang pagkasilang nila. Nasa incubator sila. Pumunta si nanay para tingnan sila. Maayos naman ang lagay nila. Nasa incubator sila. Napakaliit pa nila. Hindi dapat nila nararanasan to. Huwag kang mag-alala. Tinipon ko ang pinakamagagaling na doktor sa buong Silver City. Magiging maayos lang sila. Sila? Nawalan ka ng malay kanina. Baka hindi mo pa alam. Well, kambal ang pinagbuntis mo, isang lalaki at isang babae. Talaga?
Kaya pala ang bigat na pakiramdam ko habang dinadala ko sila. Ni hindi mo naman kadugo ang mga yon. Pero ilang beses mo na silang iniligtas. Pero yung pinakamalapit sa kanila, ang halos pumatay sa kanila. Nandyan sa labas ang tiyuhin mo at ang iba pa, naghihintay sa labas. Papasukin ko ba sila? May kailangan akong linawin sa kanila ng kamilang. Papasukin mo sila. Uunahin kong tingnan ang mga bata. Violet, hindi ako makapaniwalang binigyan mo ang mga Sterling ng kambal. Ang mga Sterling ay tiyak na gagantimpalaan kang mabuti. Kapag nangyari yon, huwag mo kaming kalilimutan. Tinulak ako ni Cody. Kaya napaaga ang pagsilang ng mga anak ko. Sapat na yung hindi ko siya sinisisi. At gusto mo pang humingi ng pabor sa Kin? Pero si Cody ay hindi sinasadya yon. Pinsan mo si Cody? Hindi dapat magtampo ang isang kapatid sa kanyang kapatid. Bukod pa riyan, ayos naman ang mga bata, di ba? Eksakto. Lubos na maayos sila. Para saan pa ako mananagot? Sinong nagsabing maayos sila? Nasa incubator sila ngayon. Bata, bantayan mo ang ugali mo. Si Cody ang dahilan kung bakit naipanganak ng maaga ang mga anak. Hindi ko siya kailanman mapapatawad. Mahigit 10,000 dolyar ang laman ng account na ito. Ililipat ko ito sa inyo. Pero simula ngayon, tapos na tayo. Kalokohan. Kami ng tiya mo ang nagpalaki sa iyo. Utang mo sa amin ang buhay mo. Ngayong napangasawa mo ang isang bilyonaryo, akala mo makakaalis ka na lang? Hindi ganoon kadali. Eksakto. Ako ang tunay na tiyuhin ng mga tagapagmana ng pamilyang Sterling. At ang mga magulang ko ang kanilang lola at lolo sa tuhod. Mas makapal ang dugo kaysa tubig para sa kapakanan ng mga bata. Hindi kami basta-basta mapapabayaan ng mga Sterling. Sino ang nagsabing pag-aari ni Ethan ang dalawang batang ito? Hindi talaga anak ni Ethan ang mga iyan. Ano? Imposible iyan. Kung hindi sila mga Sterling, bakit ka pakakasalan ni Ginoong Sterling? Eksakto. Siya ang pinakamayaman sa lungsod. Kahit sinong babae ay kaya niya. Bakit siya magsesettle sa isang katulad mo? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, magpa-paternity test kayo. Sa itsura ng mga bagay, parang hindi siya nagsisinungaling. Ano ang dapat nating gawin? Kunin muna natin ang pera. Tatay, 10,000 dolyar lang. Hahayaan na lang ba natin iyon? Galit na galit si Violet ngayon. Tiyak na hindi na niya tayo bibigyan ng karagdagang pera. Ayaw pa nating ipitin ng husto. Sa ngayon, kunin lang natin ang pera. Kapag lumabas na sa ospital ang mga bata, mag-iisip tayo ng ibang paraan. Ang talino mo talaga, tatay. Oy! Ano ang ginagawa mo? Ano ang nangyayari? Ano ang nangyari? Ginoong Sterling, naipadala ko na ang 3 sa kanila sa presinto. Ang mga Sterling ang maghaharap sa kanila ng kasong pangingikil at pang-aalipin. Isasakdal namin sila. Para masigurong, habang buhay, hindi na nila muling ipapakita ang mukha nila kay Violet. Nauunawaan ko. Kumusta na ang mga sanggol? Mabuti naman ang lagay nila, ang tahimik ng tulog nila sa incubator. Unang beses ko lang talaga makakita ng ganoon kaliliit na sanggol. Narinig ko na napakamahal ng gasto sa incubator. Huwag kang mag-alala. Talagang babayaran kita. Ano bang sinasabi mo? Anak ko rin sila. Ngayon, alam na ng lahat sa Silver City.
na ikaw ang binibining may bahay ng pamilyang Sterling. Kaya natural lang na sila ang binata at talagang Sterling. Sila ngayon at sila magpakailanman. Sino ang nagsabing pag-aari ni Ethan ang dalawang batang iyon? Ang dalawang batang iyon ay hindi talaga kay Ethan. Hey, Daddy! Akala ko bulag ang Diyos. Nang hayaan niyang magkaanak ng kambal ang babaeng magkakatay na iyon. Pero ngayon, nalaman kong nasa panig ko pala ang Diyos. Narito ang 1,000,000. Kunin mo agad, para sa akin, ang resulta ng paternity test ng dalawang batang iyon at ni Ethan. Kapag tapos na, bibigyan kita ng isa pang milyon. Walang problema. Violet. Kapag naibigay ko na kay Mrs. Sterling ang mga resulta ng paternity test na iyon, tingnan natin kung sino pa ang magtatanggol sa iyo. Lola, salamat sa proteksyon ng ating mga ninuno. Ang dalawang bata ay napauwi na rin. Mahal kong anak, naghirap ka talaga. Kumuha ako ng 2 mahusay na nurse para sa sanggol, para alagaan ang mga bata. So, 2 ibang katulong ang mag-aasikaso sa mga pangangailangan mo. Hindi mo naman kailangang mag-abala. Walang abala. Nagpapahinga ka pa mula sa panganganak, kaya dapat kang maalagaan. Alagaan ng mabuti ang ginang Sterling, ang batang master, at ang ating batang miss. Opo. Ang pamilya Sterling ay may kaunting mga tagapagmana sa mga henerasyon. Hindi ko inakala na magkakaroon ng 2 anak ng sabay. Mahal kong sweetie, ikaw ang ipinagmamalaki ng pamilya Sterling. Alam mo, ang kanilang mga mukha ay medyo kamukha ko. Oo nga. Kamukha nila ang sariling laman at dugo niya. Anong kamukha? Siyang mga anak niya. Kung sana, tunay na akin sila. Huwag kang umiyak. Bakit ka umiyak? Sa tingin ko gutom sila. Pakainin ko sila. Sige, magpapakain si Mami sa inyo. Kahit na, mayroon pa rin akong mga bagay na dapat pag-usapan. Mauna na ako sa silid-aralan. Ama na siya, pero nahihiya pa rin siya. Violet, narito na ang nurse para sa iyo. Bakit ka nag-aalala? Magpahinga ka na lang muna. Heto. Salamat, Inay. Kapag tapos na ang pagpapagaling mo, magkakaroon tayo ng kasal. At pagkatapos, iyon na ang 100 araw ng mga batang ito. Pagdating ng panahon, gusto kong malaman ng lahat sa Silver City na ang mga Sterling ay may bagong binata at dalaga. Napakaganda naman yan. Ngayon, alam na ng buong Silver City na ikaw ang ginang ng mga Sterling. Siyempre, malalaman din nila na sila ang binata at dalaga ng mga Sterling. Ngayon sila at magpakailanman silang magiging ganito. Ano ang ibig niyang sabihin noon? Baka naman, gusto niyang manatili ako sa mga Sterling magpakailanman? Inay, pupunta ako sa silid-aralan. Nako, ang lambing naman ng dalawang ito. Hindi sila mapaghiwalay kahit sandali. Ginoong Sterling, nahanap na ang footage ng surveillance mula ng gabing iyon. Ipapadala na ito sa lalong madaling panahon. How as? Ginoong Sterling, ngayong nahanap na siya. Bakit parang hindi ka pa rin masaya? Paano kung tigilan na natin ang paghahanap? Ipagpatuloy ang paghahanap, sinabi ko. Napananagutan ko siya. Balak mo pa rin siyang pakasalan? Kaya kayo ng ginang ay nagpapanggap lang? Napakagaling naman ang pag-arte nyo. Naloko mo nga ako. Kaya pala kasinungalingan lang ang lahat. Ganun nga. Ang isang babaeng katulad ko na anak ng magkakatay ay hindi ako karapat-dapat para sa kanya.
Kailan ko ba nasabi na kami lang niya ay nagpapanggap lang? Hindi ba? Yung sinabi mo kanina, tungkol sa pagpanagot mo sa babaeng yun nung gabing iyon. Sinabi kong pananagutan, pero hindi ko sinabing pakakasalan ko siya. Gusto ko lang siyang bigyan ng pera para mabayaran ang gulo na nagawa ko nung gabing iyon. Ganun ba? Huwag kang mag-alala, Ginoong Sterling. Hahanapin ko siya sa lalong madaling panahon. Sandali, Ano po? huwag mong sasabihin sa asawa ko ito. Ayokong magkamali siya ng akala. Opo, Ginoo. Kaya pala kayo ng asawa mo ay para lang sa palabas. Ang galing naman ng pag-arte nyo. Muntik na akong maloko. Violet, anong iniisip mo? Ma, ayos lang ako. Tulog na ba ang mga bata? Ma, busog na ako. Titingnan ko muna ang mga bata. Sige ma, ikaw na bahala. Pero hindi pa siya tapos kumain. Bakit parang ayaw niyang makipag-usap sa akin? Binibining Davenport, ito na ang paternity test para kay Ginoong Sterling at sa dalawang bata. Mabuti. Dadalhin ko ito sa mga Sterling ngayon din. Ibabahagi ko itong masayang balita kay Ginang Sterling. Magmula pa lang, pagsasama lang namin yon para sa ikabubuti ng bawat isa. Pero, bakit ang bigat ng pakiramdam ko? Nakita kong hindi ka gaanong kumain kanina. Pinapakiusapan ko si Nani Zhang na magluto ng lugaw para sa'yo. Eto. Salamat. Naipanganak na ang sanggol. Alam mo, kapag may oras ka na, dapat lumabas-labas ka pa. Narinig ko na ang paglabas ng bahay. Nakakatulong para maiwasan ang postpartum depression. May ibig siyang sabihin. Gusto niyang umalis ako sa pamilya Sterling. Pero, pwede bang hintayin muna nating mag-isang buwan ng sanggol? Bago ako umalis sa pamilya Sterling? Mahina pa ako ngayon. Hindi ko kayang alagaan ng maayos. Umalis sa pamilya Sterling? Bakit? Hindi ba gusto mong maghiwalay tayo? Huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapakapal ng mukha. Hindi. Sinong nagsabing gusto kong maghiwalay tayo? Ginoo at Ginang Sterling. Tinatawag kayo ni Ma'am sa baba. May gusto siyang pag-usapan sa inyo. Nauunawaan ko. Baba na kami. Hindi ko kailanman sinabing gusto kong maghiwalay tayo. Ikaw at ang mga sanggol. Dito lang dapat sa pamilya Sterling. Simula ngayon, huwag ka nang mag-overthink. Naiintindihan mo? Walang hiwalayan? Baka kasi, plano niyang itago ang babaeng mahal niya sa tabi-tabi? Tara na. Naghihintay si Mama sa atin. Tara na. Ma, gusto mo ba kaming makausap? Sinong nagsasabing pag-aari ni Ethan ang dalawang batang ito? Ang dalawang batang iyon ay hindi talaga kay Ethan. Totoo ba ang sinasabi sa video na iyon? Violet, sabihin mo sa akin, ang dalawang batang ito ba ay hindi kay Ethan? Ma? Kung hindi sa amin ang mga bata, kanino pa kaya sila? Ma, ganun ba kaliit ang tiwala mo sa sarili mong anak? Bakit naman si Violet ang nagsabi ng ganoon? Kasi dahil sa tiyahin ni Violet. Kung hindi kami nagsinungaling sa kanila, hindi sila titigil sa paggulo kay Violet. Kung kumalat ito, masisira ang pangalan ng mga Sterling. Violet, totoo ba iyan?
Huwag kang mag-alala, nandito ako. Dahil akala ng tiyo ko at ng asawa niya ay hindi kay Ethan ang mga bata. Hindi na nila pahihirapan ang mga Sterling. Buti na lang at hindi totoo ang lahat. Ngayong napag-usapan na natin, lilinawin ko ang isang bagay. Hindi ko hahayaan na ang anak ng ibang lalaki ay pumasok sa pamilyang Sterling. Ethan, Mrs. Sterling, huwag kang magpaloko sa babaeng ito. Nasa akin ang resulta ng DNA test. Mapapatunayan ko na ang dalawang batang ito ay hindi tunay na anak ni Ethan. Akala mo ba dahil may dala kang papel ay makakagulo ka na sa mga Sterling? Olivia, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha? Ito ay galing sa autorisadong ahensya. Hindi ko ito mapepeke. Pwede mong buksan at tingnan. Kung ayaw mo pa ring maniwala, pwede nating ulitin ang DNA test. Olivia, Tama na. Mukhang hindi ko na ito maitatago pa. Aminin ko na lang kaya. Ma, nagkamali ako. Ang dalawang batang ito ay talagang hindi. Mabuti, mabuti. Alam kong walang pagkakamali. Ang dalawang batang ito ay talagang kay Ethan. Ano? Imposible yan. Anong nangyayari? Ikaw ba ang gumawa nito? hindi naman ako makapangyarihan sa lahat. Ang babae ba, mula noong gabing iyon, ay talagang si Violet? Peke ang report na ito. Ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Tama na! Hindi lugar ang Sterling residence para sa iyong mga sigaw. UV na si Olivia Samka Davenport. Mula ngayon, pinagbabawalan na siyang muling tumapak sa bahay ng mga Sterling. Nakuha ko na, Mr. Sterling. Ethan, magkasama tayong lumaki. Palagi kitang minahal. Bakit mas pipiliin mo pang pakasalan ng isang babaeng magkakatay kaysa sa akin? Bakit? Olivia, hindi mo mapipilit ang damdamin. Kasalanan lahat yan ng babaeng magkakatay. Anong karapatan niya? Para maging young ma'am ng mga Sterling? Kung hindi kita makukuha, hindi mo rin siya makukuha. Mamatay ka! Pumunta ka sa impyerno. Violet, Bitawan mo ako! dalhin mo siya sa presinto at, simula ngayon, ang Sterling Holdings ay titigil na sa lahat ng pakikipagtulungan sa Davenport Enterprises. Isa pa, ang Davenport Enterprises ay palalayasin sa Silver City. Opo. Ethan, hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi ko ito tatanggapin. Walang paraan na matatalo ako sa isang babaeng magkakatay. Imposible! Ayos na ngayon. Mahal kong sweetie, nasugatan ka ba kahit saan? Ay, Ayos lang ako. Masakit lang ng kaunti kung saan niya ako hinawakan. patingin nga. Ang pulang birthmark. Kaya, ang tao sa hotel 1 taon na ang nakalipas. Ay ikaw pala? Ano? Napakaganda nito. Hindi peke ang paternity test. Ang dalawang sanggol ay talagang ating mga anak. Kaya, ang lalaki mula sa gabing iyon ay ikaw? Oh. Siyang talaga ang ama ng bata. Ikaw ang ama ng mga sanggol. Masaya ako sa yan. Pero hindi dapat tayo masyadong magkalapit? Para hindi magkamalay ang taong gusto mo. Sandali. Anong taong gusto ko? Huwag kang magkunwari. Ang sinabi mo sa iba. Narinig ko lahat. May taong dapat mong panagutan. At pakakasal ka sa kanya. Ikaw ang taong yon. Ano? Bago nito, palagi kong iniisip na ibang tao ang kasama ko nung gabing yon. Kaya pinahanap ng katulong ko para lang mabawi ang pagkakamali ko nung gabing yon. Sa totoo lang, mula nang malaman kong nahulog ako sa'yo,
Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. So, sa atin, hindi lang yon basta-basta. At ang pakakasal mo ay hindi sa iba? Ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi lang basta-basta. Mula sa simula, ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Ikaw lang. Nasa sala tayo. Eh di sa kwarto tayo. Yan hindi ang ibig kong sabihin. Pero yan ang ibig kong sabihin.